Maligayang pagdating sa kwentong Biblia, sumisid tayo sa mga kababalaghan ng Biblia at tuklasin ang mga kamangha-manghang paraan na ito ay kumukonekta pa rin sa ating mundo ngayon. Pag-usapan natin ang isang bagay na talagang kamangha-manghang aktwal na pisikal na ebidensya ng mga kwento sa Biblia na maaari mo pa ring makita ngayon. Ang mga ito ay hindi lamang mga kwento ng mga lugar, artifacts at maging ang mga natural na pormasyon na tumutugma sa mga pangyayari sa Biblia. Kaya't sumisid tayo sa 10 pisikal mga patunay ng mga kwento sa Biblia na umiiral pa rin ngayon. Una, bundok Sinai. Ayon sa Biblia dito, ang Diyos ibinigay kay Moises ang 10 utos na ginawa. Alam mo na may isang bundok sa Saudi Arabia na tinatawag na Jebel al-Law na pinaniniwalaan ng ilan na maaaring ang tunay na Mount Sinai. Ang tuktok ng bundok ay pinaso ng itim na parang sinunog na tumutugma sa paglalarawan ng Biblia na pinababa ng Diyos sa bundok isang apoy. Marami ang naniniwala na ito ay isang tunay na nakaugnay sa buhay sa makapangyarihang sandali. Pangalawa, mahiwagang bato ng Horeb. Hinampas ni Moses upang magbigay ng tubig sa mga Israelita ay sinasabi ng Biblia na ito ay nasa isang lugar na tinatawag na Horeb at ang ilan ay naniniwala na natagpuan nila itong napakalaking bato sa Saudi Arabia na nakatayo sa disyerto at nahahati sa gitna na may katibayan ng pagguho ng tubig sa mga bato. Pangatlo, dagat na pula. Sa ibaba isipin na natitisod doon ang isang mahimalang paalala ng probisyon ng Diyos sa ilang ang dagat na pula ay talagang kamangha-manghang bahagi ng Diyos na ito. Maaaring makatakas ang mga Israelita. Natuklasan ng mga mananaliksik ng hukbo ni Paraon ang pinaniniwalaan nilang mga sinaunang gulong ng karwahe at iba pang mga artifact sa ilalim ng Golpo ng Akaba, isang posibleng tawiran ng dagat na pula na parabang ang mga labi ng hukbo ni Paraon ay nagpapahinga pa doon na nakatago sa ilalim ng tubig. Pang-apat, ang susunod na ay magdadala sa atin sa karumaldumal na mga lungsod ng Sodoma at Gomora na nasumpungan ng mga sunog sa paligid ng mga lugar ng pananaliksik sa paligid ng patay na dagat. Purity sulfur na naka-embed sa ash-covered terrain, hindi katulad ng ibang sulfur na matatagpuan sa mundo. Ang pagtuklas na ito ay tumutugma sa biblikal na salaysay at nagsisilbing paalala ng Diyos at hustisya sa mga lungsod na iyon. Ayon sa Biblia, ang asawa ni Lot ay lumingon sa Sodoma at Gomora at naging haligi ng asin malapit sa dagat na patay. Mayroong isang matayog na pormasyon ng asin na kilala bilang asawa ni Lot. Ito ay isang nakakatakot na tanawin at isang mataimtim na paalala ng sandaling iyon nang siya ay sumuway at ginawang isang pangmatagalang simbolo ng paghatol ng Diyos. Panglima, pag-usapan natin. Arko ni Noah. Ang sabi ng Biblia ay dumating sa kabundukan ng Ararat. Marami ang naniniwala na nakakita sila ng mga labi ng isang malaking istrukturang kahoy na nakabaon sa yelo sa Mount Ararat sa Turkey. Habang ang mga natuklasan ay nasa ilalim pa rin ng mga debate tungkol sa lokasyon at mga sukat na tumutugma sa paglalarawan ng Biblia at mga explorer ay nakahanap ng natuyong kahoy sa bundok. Isa ito sa mga mahiwagang natuklasan na nagpapanatili sa kwento ni Noah na buhay hanggang ngayon. Ika-7, pool ng Bethesda. Tandaan ang pool ng Bethesda kung saan pinagaling ni Jesus ang isang paralisadong lalaki. Natuklasan ng mga arkeologo ang mga labi ng sinaunang pool na ito sa Jerusalem na tumutugma sa paglalarawan na matatagpuan sa Ebanghelyo ni Juan. Hindi ka panipaniwalang isipin na maaari mong bisitahin ang lugar na ito ngayon kung saan nangyari ang isa sa mga himala ni Jesus. Ika-8, lungsod ng Jericho. Ang lugar na ito kung saan sikat na bumagsak ang mga pader matapos silang magmarcha sa paligid ang mga Israelita. Nakahanap ang mga arkeologo ng ebidensya
ng mga gumuhong pader na itinayo noong tamang yugto ng panahon na nagmumungkahi na may isang bagay na talagang naging sanhi ng pagguho ng mga pader ng lungsod. Maaaring ang Jericho ay hawak pa rin ang mga marka ng kapangyarihan ng Diyos. Ika-9 sa aklat ng mga hari na ating mababasa, Haring Hezekias, ay na nagtayo ng lagusan upang matiyak ang supply ng tubig ng Jerusalem laban sa isang Assyrian siege. Ang lagusan na ito ay umiiral pa rin hanggang ngayon. Ito ay isang engineering marvel mula sa sinaunang mga panahon na umaabot ng humigit kumulang 1,750 talampakan at nagdadala ng tubig mula sa bukal ng Gwihan patungo sa pool ng mga bisita sa Salom ay maaari pang maglakad sa tunnel na ito na nakararanas ng isang piraso ng kasaysayan ng Biblia mismo. 10 ang isa sa mga pinakadugo ni Jesus, pinagtatalunan, ngunit kamangha-manghang mga pag-aangkin na pinaniniwalaan ng ilang mananaliksik na nakakita sila ng ebidensya ng dugo ni Jesus sa pinaghihinalaan nilang maaaring ang kaban ng Tipanron. Si Wyatt, isang arkeologo, ay nagsabing nakatagpo ng mga bakas ng dugo sa isang nakatago silid sa ilalim ng paningin ng pagpapako sa krus habang hindi tinatanggap sa pangkalahatan ang pag-aangkin na ito ay hindi kapanipaniwala at nagsasalita sa pangmatagalang kahalagahan ng sakripisyo ni Jesus. Hindi ba ito ay kamangha-mangha kung paano ang mga pisikal na labi na ito ay nakahanay sa ang bawat isa sa Biblia ay nagsisilbing isang tiyak na paalala na ang mga kwentong binabasa natin ay hindi mga kwento lang, kundi ang mga ito ay mga pangyayari na nangyari sa totoong mga lugar na may mga totoong tao na nag-iiwan ng tunay na marka sa mundo. Salamat sa pagsama mo sa akin ngayon sa paglalakbay na ito sa mga pinakakahangahangang archaeological na mga kababalaghan sa Biblia. Kung ikaw ay nabighani, gaya ko, siguraduhing mag-subscribe para sa higit pang hindi kapanipaniwalang mga kwento at mga pananaw sa salita ng Diyos. Sana makita ka sa susunod. Salamat!